Puso ng saging nyo, gawin nating merienda. Tara. Nagpunta nga ako ngayong araw sa farm para nga manguha ng puso ng saging. Pero etong mga talong nga ang unang bumungad sa akin. Grabe, di ba? Ang linis, ang ganda, talagang mapapawaw ka nga kapag ganito ang iyong mga nakikita. Pagkatapos ay eto nga namang mga upo at sitaw ang sumunod kong nakita. At nang tanongin ko nga si kuya kung meron pa ba akong makukuha, ay sabi niya sa akin wala na dahil ito'y naging saging na. Kaya wala na lang akong no choice kundi bilhin nga yung tinda ng aming kapitbahay. At dahil nag-crave na ako, ay talagang magluluto na nga ako ng okoy na gawa nga sa puso ng saging. Puso nga ng saging kung kanila nga itong tawagin, pero dito nga sa amin ay tinatawag na namin itong sabunganay. Dito nga ay unti-unti ko nang hiniwala itong mga maliliit na saging. Tama, eto nga kasi yung mga magiging saging at magmamature kapag hindi nga napitas itong puso niya. Ay wow, sana all may puso. Char, sunod ko nga namang tinatanggal ito nga mga matitigas na parte na itong maliliit na saging. Tuloy-tuloy nga lang yung proseso na ginagawa ko hanggang nga sa maabot ko nga itong mga maliliit at malambot ng parte. Kasama rin kasi yung malambot na parte na itong puso sa mga tatagtarin ko at pipinuhin ko nga ng ganito. Opo, lahat kasi ng mga maliliit na saging ay pipinuhin at tatagtarin ko nga tulad nga netong ginagawa ko. At kung kumakain ka nga neto ay talaga namang siguradong makaka-relate ka sa sinasabi ko. Na maski nga itong parting ito ay kailangan ko rin hiwain at tagtarin. Pagkatapos ko nga palang tagtarin at pinuhin itong puso ng saging ay sunod ko nga naman itong pipigain. Oo, tama, pipigain ko nga ito gamit nga itong mga asin. Sabi nga nila kapag hindi mo daw ito pipigain ay medyo mapait nga daw ang lasa niya. Madali lang naman itong gawin, hetong at naglalagay pa nga ako ng tubig dito sa akin. Tama, naglalagay nga ako para nga mapiga ko nga ito mabuti. At habang pinipiga mo nga ito ay mapapansin mong nag-iiba yung kulay ng tubig. At huwag niyo pong sabihin katas nga ito ng kamay ko dahil nga ganito talaga ang kulay niya kapag ito'y napiga at nahanginan na. Pagkatapos ko nga po itong pigain ay akin pa nga itong hinuhugasan para nga mawala na nga yung mga tira-tira netong asin. At dito ko na nga sunod na ilalagay itong mga kinakailangang sangka. Unang-una nga ay nagtadtad pa nga ako dito ng bawang tsaka ng sibuyas. Siguraduhin ka-size nga lang nito yung mga tinadtad mong saging. Kapag katapos mo na nga itong tatarin ay pwede mo na nga itong ihalo. Bukod nga sa bawang at sibuyas ay naglalagay nga din ako dito ng durog na paminta tsaka ng cornstarch. Naglagay nga rin pala ako dito ng 2 pirasong itlog pagkatapos ay kaunting ang pampalasa. At hinalo ko na nga rin pala ito gamit niya etong kamay ko. O siya, hindi nyo nga ako kailangang i-bash dahil nga sa naghugas naman ako ng kamay ko at ako lang din naman nga ang kakain neto. At gamit nga etong paborito kong kawali ay naglagay at nagpainit na nga rin ako ng mantika. At nang makita ko ang mainit na itong mantika, isa-isa na nga rin ako naglagay neto ng puso ng saging. Dansyado nga lamang ang laki netong ginawa ko para nga kahit papano ay maayos naman ang pagkakaluto neto. Alam nyo ba guys na dahil nga sa madali lang naman hanapin etong mga sangkap nito ay pupwedeng kahit sino nga sa inyo ay magluto. At sinasabi ko na nga sa inyo, pupwede nyo itong gawing pang merienda, pupwede nyo rin gawing pang ulam. Bukod nga sa mga nabanggit ko ay pupwede nyo rin itong gawing pang negosyo. At sabi nga rin pala ng mga kakilala ko ay ginagawa nga rin pala nila itong burger patty. Kaya kung alin man sa mga nabanggit ko ang gusto mong gawin sa puso ng saging ay pupwede mo na rin gayahin. Pero ang trip ko nga ngayon ay eto nga isawsaw siya sa suka bago ko nga kainin. At kung natakam ka nga at gusto mo na rin magluto ay pakishare na lamang itong video ko. Yun lang. Salamat. Bye!